Mabuti naman at sinunod ni Pangulong Marcos yung idea natin at panawagan ko sa kanya na huwag na muna siyang mag-travel, huwag na muna siyang magpunta ng United Nations General Assembly yan sa New York na naka-schedule po nung isang araw pa, September 23. Ito nga po ay dahil sa itinuturing ko na meron ng crisis sa bansa dahil dito sa na-discover na graft in corruption sa Department of Public Works and Highway at iba pa. Kung yung magugunita 11 days or 12 days ago doon sa isang channel ko, Mike Abe Opinions, paka-scan lang po ninyo para maniwala kayo o hindi sa ayaw maniwala. Ito yung topic ko na kung pwede sana sabi ko huwag munang umalis ng bansa ang Pangulo, harapin muna ang crisis na ating kinakaharap kaysa sa doon sa United Nations General Assembly. So dahil dyan, na-realize ng gobyerno, ng mga advisor siguro ng Pangulo, at ang Pangulo mismo na talagang harapin muna ang problema. At yun ang ginawa. So kung hindi man tayo ang pinaniwalaan, at least nakatulong tayo kahit paano. Salamat po doon sa mga subscribers at followers at mga nanood viewers doon sa aking topic na yon na inyong pinaniwalaan din. Na kailangan nga, kasi nabasa ko yung inyong mga comments, na talagang harapin ng Pangulo itong problema bagos, huwag na muna siyang umalis. Kasi yun naman yung pagsalita sa United Nations, every year naman yan. Kung magkakaroon ng maayos ng gobyerno ulit, makakabalik tayo, maaalis itong crisis na ito, next year pwede naman. Dahil siya pa rin ang Pangulo ng bansa hanggang 2028. O di ba? So ngayon, hinaharap ng Pangulo at maganda po ito. Tutok ang Office of the President. Dahil siya ang nag-expose nito, siya ang naghahanap ng kaliwanagan, siya ang nagbuo ng independent commission na nag-iimbestiga, kaya nga tama lang na ito ang unahin. At kung ano man po ang mensaheng gustong iparating ng Pangulo, bahala na dyan. At ginawa naman ng ating ambassador sa United Nations at saka po yung Department of Foreign Affairs Secretary. Sila naman ho talaga ang trabaho nila ay magpatupad ng policy ni Pangulong Marcos as chairman ng foreign policy. Okay? At saka, alam niyo kung bakit ko naging ginawang topic yon at idea natin at hindi naman masama dahil sinunod ng Pangulo. Hindi ko naman sinabing ginawa ng Pangulo ito dahil narinig ako. Pero sinasabi ko sa inyo nung araw pa, nakakarating sa Malacanang, nakakarating sa Pangulo ay yung ating mga topic at saka yung comment ng ating mga kababayan, kayo na mga viewers. Dahil dyan, ngayon ko lang po sasabihin, yun ho kasing United Nations, samahan niya ng maraming mga bansa sa mundo. So kung tayo may member dyan, magsasalita dyan, pwede tayo makahikayat ng mga kapitalista, turista at iba pa. Financial support sa ating bansa, tayo bilang underdeveloped. Maganda po yun. Pero dahil nalaman sa buong mundo na merong flood control, infrastructure project, corruption dito sa ating bansa, so wala tayong mukhang ihaharap ngayon sa international community. Paano kung ngayon magsasalita sa United Nations para manghikayat ng turista at kapitalista, ang alam nila ay may korupsyon? Paano tayo tutulungan? Yun po ang dahilan kung bakit ako ay nanawagan noon 12 days ago na i-cancela ang travel ng Pangulo. At nangyari na nga po, hindi tumuloy ang Pangulo. Yun po ang ibig sabihin nun. Kasi pag nagpunta ka sa United Nations at wala tayong problema, makakahikayat tayo sa international community kung ano ang ating kailangan. Pero paano tayo tutulungan? Nakita nila at putok sa buong mundo ang ating crisis na kinakaharap ngayon. Kaya talaga hindi kailangan. Mabutit naniwala ang Pangulo. Salamat po, Mr. President. Ganun pa man, tuloy po ang pagsuporta ng mga mamamayan sa inyong mga ginagawa. Talagang linisin lahat. Pero isa ho sa mga idea rin natin at aking pong sasabihin ngayon dahil sa mga investigasyong nakita natin doon sa paggawa ulit ng budget. Every year ang national budget. Dapat po talaga alisin na yung unprogrammed na budget. At saka insertion. Yan ang isa sa pinagsisimulan, pinanggagalingan ng korupsyon. Kasi yung insertion, intentional na ginawa. Talagang gusto nilang maglagay ng project para makorap. Kaya nga insertion eh. Hindi yan kasama sa original. Yun namang unprogrammed, isa pa yun. Isipin mo, lalagyan ng pondo yung walang programa, walang project. Kaya nga unprogrammed budget, yun ang delikado. At bilyon-bilyon po yan. Hindi ko alam kung bakit ginagawa ito
at inaaproban ng Kongreso at ng Senado at ng Malacanang mismo at ng taga-executive department. Kaya nakakadudang baka kayo ay may sabwatan dyan. Kasi hindi naman pwedeng hindi alam ng mga economic manager ang program na budget. At hindi rin nila alam, hindi naman tayo naniwalang hindi rin nila alam yung insertion. Kasi na-discover na ngayon, hindi lang Kongreso at Senador ang nagsisingit o insertion. Pati Executive Department. Kasi dito sa proposed budget for 2026, may na-discover nga ng mga insertion na ginawa ng DPWH. Noong nakaraang secretary na ngayon po na-discover ni Secretary Vince Dizon, di ba? 268 billion ang inilagay na naman para doon sa flood control na hindi naman ho kailangan talaga dahil yung iba tapos na yung project, pinunduhan pa. Yung iba naman ghost project. So, parte yan ng insertion. Yun ho ang kailangan solusyon. Kasi kailangan ho dito hindi lang yung ma-discover ang anomalya. Dapat may solusyon para hindi na maulit. At ako po sa akin pagsusuri at pagsubaybay sa nangyayari dito, yun ang nakikita ko. 100%, 1,000% ipagbawal ang insertion. Ganon din nga po ang unprogrammed budget na puro bilyon-bilyon po ito. Dahil yan ang intensyong ginawa para makurap ang pera. Ganon kasama ang gumagawa nito. Sabwatan ito ng ilang mga tiwali sa executive department, tiwaling congressman at mga senador o politician. Ganon silang kagarapal. Wow! Hopefully, ito rin ang i-recommenda ng ICI, Independent Commission for Infrastructure Investigation. Kasi ang power at trabaho ng ICI ay hindi lang mag-recommenda at mag-file ng kaso sa mga sabit o sangkot dito. Kung hindi kung ano ang solusyon para maiwasan. So ngayon pa lang, inuuna ko na. Wala pang sinabi sila pero yun po yung aking nire-recommenda. Lahat tayo ay merong idea, entitled tayo na magbigay ng suggestion, idea kung paano makatulong at ating tulungan na huwag nang maulit sa darating na mga taon at mga budget taon-taon ang ganitong klaseng racket o anomalya. Yan ang isa sa na i-recommenda natin dapat nilang gawin. Tulungan natin ang ating sarili, tulungan natin ang ating bansa. Huwag kayong paggamit sa mga may personal at political interest. Meron pong gumagawa niyan. Mga makasariling galaw. Huwag tayo sasama doon. Pag sila ang napwesto, baka higit pa ang mangyayari sa ating bansa. Dahil sila ay meron din problema sa korupsyon. Gusto lang nilang maghiganti at maghawak ng kapangyarihan. Bakit natin sasamahan yan? Yung totoong mga Pilipinong may malasakit ang ating palakasin na may pagmamahal sa bayan. Yung mga nagkukunwari, kilala natin yan.